Next week, ayusin namin yung bahay. Sure na po na doon titira. So, regarding po na kung safe ba sila doon, safe naman doon. Opo. So, abangan nyo po mga amigo ang pag-aayos sa bahay nila Wesley na titira. Ilang isda nilagay mo? Ang laki-laki ng aquarium mo, dandit ang isda mo. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po ang tatlong itlog na si B1, B2 at B3 na nagtatrabaho po sa ating resort. Yan po at sila po talaga yung hindi masyadong nagtatrabaho at gusto lang po ay sumahod every week. Yung family po talaga niya ay nila ay talagang Lunes pa lang po ay wala na pong sasahurin. Kaya po papaano pong sisipagi magsipagtrabaho. Puro paninira. Eri mga matitindi natin mga nagtatrabaho. Si Bebe, si Well, saka yung isa, hindi ko kilala. Yan yung talagang masisipag. Kahit iwanan mo, sigurado, pagka bumalik ka, walang matatrabaho. Kaya mo yung tatlo na yan, matindi po yan. Ginawa po itong, ito po yung request ni Belgio na kulungan ng baboy. Yan po. So for today's video mga amigo ay pagpapatuloy po yung ating bagong attraction dito sa resort na kung saan ay pwede po kayong magkaroon ng pakain ng mga koi. So si Belgio po ay umorder na po ng koi mga amigo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat mga amigo. So ito po ay papakita ko po sa inyo hanggang sa matapos mamaya. Ito ay ginawa po kahapon. Ayan, kahapon lang po yan ginawa. Kahapon lang to no? Kahapon lang yan ginawa. Sa lahat po ng gusto magpagawa ng ganito, fish pan ay i-message lang po ako mga amigo sa Pinay Toragini. So kami po magpo-provide ng mapa swimming pool, mapa fish pan. Gagawin po natin. Murang-mura lang po mga amigo. Sa i-message lang po ako mga kababayan ko. At sure po na isasabihin ko po sa inyo paano po ang paggawa niyan. So, alam niyo po ba na paggawa po kayo ng fish pan, yan po. So, sa una po, syempre asintahan yan. At parang swimming pool lang po yan. Yan po. So, after po niya na maplatadahan mga amigo, ay mangyayari po dito, lalagyan po ng waterproofing. So, ayan po si Well. At papakita po niya sa atin kung paano lalagyan ito ng waterproofing. Ayan po. So, sisimulan niya sa pagliliha para hindi po tumagas ang mga tubig. So, waterproofing para po sa lahat. Lahat niya, lahat niya nalagyan no? Ayan, lahat daw na niya nalalagyan. So, pagka po na waterproof yan, bukas po pwede nilagyan ng tubig. Tama ba Kuya Bebe? Pwede nilagyan ng tubig. Okay, bukas pwede nilagyan ng tubig yan. Pagka po nalagyan po yan ng tubig bukas, mga amigo, lalagyan natin ng ito yung dahon ng, ayan, explain ko sa inyo. Ayan. Ito yung dahon ng saging. May tubig, tapos iikutan natin ng yung dahon ng saging yan. Ilalagay natin sa ibabaw, ibababad natin. So, base po sa mga kaibigan nating may pet shop, ganun po yung ginagawa nila. Para daw po, hindi, yung chemical ay mawala. So, dahon ng saging po. Ayan, dahon ng saging po ang ilalagay natin dyan. 2 araw po, so 3 days. Tapos na sila ngayong araw, tapos bakit nagtataka kayo, bakit po mayroong mga nakaasintang mga hollow blocks dyan. So, mga hollow blocks po na yan, ay lalagyan po kasi natin ito ng poles. So, yung mga banga natin na yan, ilalagay natin pataas, babang ganyan, para po, ito po yung magsisilbing parang oxygen ng mga isda. Nagagets nyo po ba mga amigo? Daming paliwanagan. Yes po mga amigo. Dahil po si Kuya Bedjon, ay pakikita ko sa inyo mga amigo yung anong dahilan bakit si Kuya Bedjon po ay nahilig po sa pag-iisda. So, syempre, pagpunta nyo dito sa resort, dapat marami kayong gagawin. Yan po ang comment ng ating mga ibang subscriber na bakit wala raw po magagawa dito sa resort kundi mag-swimming, mag-videoke, mag-badminton. Yan lang po. So, ando po si Kuya Bedjon. Nag-aayos po ng kanyang aquarium.
So, pakitapon na yan, Kuya Bejun. Hindi, bibili lang tayo ngayon. Oo. Tapon mo na yan. Bumili ka. Ilang isda nilagay mo? Ang laki-laki ng aquarium mo. Dandalit ang isda mo. Koi fish lang siguro malaki dyan. Ayan. Okay lang. Hindi naman pala masisira kasi meron naman pala dito. So, okay naman. Hindi, papaayos natin. Maglagay tayo na sa ano. Ayan mga amigo, gumagana na siya. I think yung maliliit na isda, ilagay mo muna. Medyo kung maglalagay ka ng mga ano. Asan yung mga batong maliliit? Nandun sa bahay niyo. Yun ang lagay mo. Mas maganda yun. Kung kaso ka lang, nililisan pa yung mabuti tayo kung sa masampung piso minsan. Ayan po mga amigo. Maganda lisensya. Maglagay, mamaya build tayo ng mga pan-design. Ang ganda pag may mga magandang design. Hindi lang, pakitapon mo na to. Saka kasi ano, bibili na tayo ng, ang lalagyan natin ay styrofoam para sa ibabaw. Para hindi maano. O, di ba ang ganda na? So, andito po tayo. At sila po ay naglalagay na ng mangga. So, tatanungin ko nga po yung kapitbahay natin. Ayan. Kuya, nalagay ba kayo ng ano ng mangga? Ha? Ano na? Nagbabalot kayo ng mangga? Opo, nagbabalot. Paano yung mangga na nalagay sa may lupa namin, sa amin na? Eh, meron pong nakalagay na mangga sa gilid namin eh. Sa amin na yon. Hindi mo alam? Eh, bakit? Eh, di ba ganun sa batas? Pag nakayangyang yung mangga sa amin na? Pag-uusapan na lang. Sige, salamat kuya. So, ayan po mga amigo. Iba si kuya. Kuya Ruel. Naglalagay sila ng mangga. Kuya, wag mo na masyadong anuhin yung mangga. Kuya, wag mo masyadong lagyan ng balot lahat. Yung ibang part naman po, isama nyo sa amin. Kuya, baka yung kuryente ha? Baka maano yung kuryente. So, ayan pa mga amigo. Alam nyo si Kuya Ruel, maraming friends. Kaya, di ba ganun sa batas? Kasi may mangga po nakayangyang sa amin. Ayan po mga amigo. So, ibig sabihin sa amin na po yan. Ganun pala ang ano dito. Ang dami ng buong ng mangga bed yun. Oo nga eh. So, ito na po mga amigo. Kailangan namin ng ano, tuyong dahon ng saging. Kailangan natin bed yung tuyong dahon ng saging bukas sa umaga. Ayan. Oo. Pinalagyan niya ng waterproofing. Kaya, saglit na kay Kuya Bebe yan. Oo. Tapos Kuya Bebe, mamaya palagyan mo na ng lupa yan. Oo, kami na magtatanim. Basta lagyan mo lang ng lupa. Ng lupa? Hindi, yung lupa. Kahit anong lupa lang. Hindi pa rin sa kuha. Bibili na. Yung malaki na. Oo, na bahala doon. Kahit mga ilan lang yan. Oo, importante mailagay niya. Ano? Oo, si Kuya Ruel lang mag-ayos yan. Para tapos na siya ngayong araw. Para si Kuya Bebe bukas doon na sa resort. Kasi buhagal yung sa taas walang nagkatrabaho eh. Para matapos na. Tapos plano ko po mga amigo, lalagyan ko po ito ng fluted panel. Yung gilid niyan, paikot po yan. Para po magandang tingnan. Ilaw. Ha? Ilaw? Ilaw, lagyan lang natin na solar bell yun. Saan solar? Walang solar dyan. Mag-anap tayo ng solar na ano. Solar na lang lagyan natin, huwag ka na gumamit ng kuryente. Ang importante yung sa poles kasi mamamatay yung isda pagka walang nakalagay na ano na poles. Tapos yung ferns mo, pato mo dyan. Ha? Yung ferns mo na. Anong fern? Siyempre sa loob ng bahay. Yun ang lalagay natin? Yung kabilaan, gulo. Oo nga ano. Hindi, yung yuka, sabi ko yung ferns niya sa kabila. Sige, tingnan natin kung ano maganda. Or wag na tayong bumili ng halaman siguro bed yun. Mas maganda na ano, na yung halaman nandito. Ay, hindi pwede bonsai dyan. Huwag bonsai. Ay, actually pwede rin naman. Bonsai. Kaso, yun nga, paglilinis. Sige. Ang sabi sa akin ni Ate Pe, yung mga bonsai natin, ikalat daw natin. Kasi Oo. nagdikita sila eh. Oo, nagdikit ang kailangan daw ikalat yung mga bonsai, mga amigo. Saka na pag-ayos mo na yung bahay, di ba dito yung iba doon? Oo, yung iba doon nga. So, mamaya ayusin natin to. So, ayan po mga kababayan ko sa lahat ng gusto magpagawa po ng fish pan. Message po ako, fish pan, roll up, aquarium, ano pa bahay, puntod, sementeryo, ano ba kailangan pa mga amigo, ano pa pwede pagawa ninyo. Lahat po ay kaya namin gawin mga amigo. Building, ano pa, wag lang pong bata mga amigo. Chuchen, yung loko namin si Chuchen, sabi ko, Chuchen, ano ba gusto mo, baby brother, baby brother or sister, sabi ko. Tapos sabi ni Chuchen,
baby baby boy, sabi niya, gusto niya ng baby boy. Tapos sabi ko kay Chuchem, sige bibili tayo mamaya. Tapos sabi gano'n ni di naman binibili yung yung baby, sabi niya. Nasa tiyan ni mami, yung tignan mo yung tiyan ni mami, laki-laki. Bastos, mana sa akin mga amigo. So ayan po mga kababayan ko, babalikan natin mamaya yan. At makita natin yung katatapusan. So Kuya Bebe, tapos yan mamaya yan, no? Ayan, iyan sa gitna, ganyan lang kataas. Tapos yung isa medyo mataas na natin. Oo nga pala. Iangat mo, oo. Ito, kalahati lang. ano kuya? Kalahati. Hindi lang pagpapantay dulot-dulot. Yung dulot, kuya, ito mababa lang. Ito mataas to. Tapos ito medyo mataas din. Basta rin sa pantay. Basta hindi siya pantay. Basta importante yung gitna na to. Yung gitna na to, mababa. Pero yung dalawang dulo na yan, hindi siya pwede magkapantay. Mas mataas halimbawa dito o mas mataas sa kabila, ito mababa. Ganon. Parang nakaano siya kuya. Ganyan, di ba kunyari ito? Ang ito, na ganyan. Ito. Tapos ganun lang. Ayan, ganon. Ayan po mga amigo. So, babalikan natin mamaya sila pag natapos po itong ating pinapagawa sa kanila. Ayan na po mga amigo, ginabi na po kami. At ere na po yung ating pinapagawang di ba ang ganda Belgian? Nilagyan na po ng ayan na po mga amigo, ginabi na po kami. At syempre, ngayon pa lang po natapos ang ating pinapagawang falls. At saka ito pong ating paano, di ba? Punido silang gumawa talaga, no? Ayun yun. Ingay. So, ito bukas po lalagyan na lang po ito mga amigo. Ganda niyan. Oh, di ba? Oh, may post na po dito mga amigo. So, ang ganda, di ba mga kababayan ko? Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo mga amigo, kung gusto niyo magpagawa, sabihin niyo lang po sa akin para po mabisita namin yung palalagyan nyo. Kahit swimming pool yan, kayang-kaya po namin mga amigo. Ayan. Ito na po mga amigo ang ating falls. Pero hindi pa siya masyadong tapos mga kababayan ko. Bukas pa po natin papaandarin yan. Bibili tayo ng makina. Yung makina na gagamitin natin, ginamit kanina ay hindi raw maganda. So ayan, yung sa part na to lalagyan natin ng mga halaman yan. Ayan na po ang lubluban ni Kuya Belgian. So bukas pa tingnan natin kung nagbawas ang tubig. Nagbawas ba? Parang oo. So bukas tatanggal natin ng tubig Belgian, tapos kaya lalagyan natin yan ng tubig uli. Pagkayari, lalagyan ng dahon ng saging na tuyo. So ganoon daw po mga kababayan ko ang gagawin para po mamatay ang mga chemical. O, di ba mga amigo, ang ganda po ng ating falls. Ang ating fish pan. O, ayan po mga amigo. Basta bukas po ayusin po namin yan hanggang sa matapos po. And then, regarding pala sa naalala ko sa mga amigo, yung sa titirang nila Joanna. So nakapag-decide na po kami mga kababayan ko. Ayusin po namin yung sa may parang apartment po. Doon na lang kami namin naayusin. So okay naman kasi si mother po ay din naman nakatira sa bahay dati nila doon sa mga kasama nating nating mga African dati. Lumipat si mother doon. So mag-guide naman niya si Joanna. At saka ilang months lang naman. And then si Wesley. So mas okay doon. Kaya po next week ayusin namin yung bahay. Sure na po na doon titira. So regarding po na kung safe ba sila doon, safe naman doon. Basta andun nanay ko. Mahalaga po ay nandun yung nanay ko at mag-guide po sila. Kasi kung doon sa may nanay ko, nakakahiya po kasi sa mother ko kay sa Mercy. Opo. So doon naman syempre bago naman, malapit na sa bahay namin. Napuntahan na lang namin. O, ganoon po mga amigo. Pero pagkatapos po noon si Joanna po ay makabalik na, possible po doon na lang po sa malapit sa may kubo mga amigo. So for the meantime, doon po siya matitira sa final na po yun mga amigo. Kaya makikita niyo po yung pag-ayos namin doon. Ayusin namin muna bago sila dumating. Opo. So thank you so much po mga amigo. At walang makakaano sa kanila. Walang makakagalaw sa kanila doon. At nandun naman yung aking mother. Matapang yung Mercy. Yes po mga amigo. So sa kira nila doon, huwag po tayong mangamba about sa mga susol o mga ganyan. Iba na po ngayon, hindi na po kagaya ng dati. Pero para magkaroon po ng nakahiya din po kasi ako mga amigo kay mama kung doon. So kasi doon na sila nakatira, nag-ayos po sila ng mga gamit. Opo. So abangan nyo po mga amigo ang pag-aayos sa bahay nila Wesley na titiran. So thank you so much mga amigo. God bless po.